may katandaan, tahanan ng nakaraan, daladalay karunungan mula sa hukay na kasaysayan. Istrukturang malaki sa barangay San Jose, kababalaghay, taglay, maraming nagsasabi. Ano itong tinutukoy ko? Ikaw ang bahalang tuklasin ito. Ngayon ay narito tayo sa pinakamatandang bahay sa Pasig na kilala sa tawag na Bahay na Tisa. Ito'y mahigit 150 taon nang nakatayo sa kahabaan ng P. Gomez, Barangay San Jose. Ang Bahay na Tisa ay gawa sa mga kahangahangang materyales at taglay pa rin ito ang orihinal nitong istruktura. Ang mga ito ang naging daan upang ito'y maging tanyag at katangi-tangi. Ang mga sahig at dingding nito ay yari sa malalaking tipak ng adobe. Ang pinto naman ay may lubid na nahatak mula sa pangalawang palapag ng bahay, kung kaya't nabubuksan ito kahit na walang sumasalubong na tao. Ang bintana nito ay yari sa kapis shells, at ang bubong namang dating yari sa tisa o mga tiles na yari sa luwad, na pinanggalingan ng pangalan ng bahay, ay nasira na nagdaang ikalawang digmaang pandaigdig, at napalitan na ng matitibay na asbestos. Ang Bahay na Tisa ay naging bahagi ng ating politika at kasaysayan. Ayon sa mga may-ari ng bahay, dumalaw ng minsan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nagtungo na rin dito ang dating pinuno ng Huk Balahap na si Luis Taruc at ang dating Pangulong Diosdado Macapagal. Noong panahon ng martial law, nagsilbi itong Freedom House na lugar ng pagpupulong para sa mga usaping pampolitika. Maliban pa rito, naging San Jose headquarters rin ito. Ngayon, ito ay lugar para sa pagtanggap ng komunyon para sa mga matatanda na at may karamdaman. Ipinatayo ito ni Don Cecilio Tec E. Cabrera noong mid-1840s at nagagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan, si Agapita Tec o Aling Pitang, kasama ng kanyang anak at mga apo, ang nangangalaga ngayon sa bahay. Siya ay kabilang sa ika-5 henerasyon ng Angkang Tec.
Ang mga bagay at ari-arian nila sa loob ay hindi pinapakailaman dahil ito'y pamana pa ng mga naunang henerasyon na ipamamana sa susunod na henerasyon. Sa kabila ng mahabang panahon, nananatili pa rin itong nakatayo. Mababa ka sa estruktura ng naturang bahay ang pinagdaanan nitong masaysayan. Bagaman ang bahay na Tisa ay isa ng historical landmark, ayaw ng pamilyang Tek na ipagalaw ang bahay. Marami nang nagtangkang bilhin ang naturang bahay. Ngunit matibay ang paninindigan ng pamilya na panatilihin ito. Kilabot. Ito ang iyong madarama sa unang tingin sa naturang bahay. At bukod sa nakakakilabot na panloob at panlabas na istruktura ng bahay, may mararamdaman din dito ang mga di pangkaraniwang nilalang. Ang ilang miyembro ng pamilya ay minsan na ring nakarinig ng taong nagdarasal sa wikang Espanyol na nanggagaling sa di malamang lugar sa bahay. Ang mga bisita na may namamahagi rin ng karanasan na may nagpapakita daw na isang babaeng nakabarot saya. Ayon sa mga kwento ng may-ari ng bahay, dati ay may 4 na Bicolanong sakristan na naglalakad nang may biglang sumabay na magandang babae sa kanilang paglalakad. Sa di may paliwanag na dahilay, bigla na lamang naglaho ang dilag. Kahit na may mga kwento ng kababalaghan, ang pamilyang Tek ay hindi nagpapaapekto sa mga ito. Sabi nga sa amin ni Aling Pitang, dapat iginagalang ang mga taong namatay, hindi ipinapanakot. Nakapanayam ko ang ilan sa kamag-anak ni Aling Pitang at ayon sa kanila, Ano pong tingin niyo pong kwento po dito? Yung sabi po daw, yung mga dumadaan dyan medyo naiilang pagkagabi. Balita lang, pero ako wala naman akong napatunayan na dahil may lumalabas dyan dahil hindi ko inabot, hindi ko inabot yung pero wala naman. Pero yung nung araw talaga, may kwento dyan dati yung lola ko. Yun, may lumalabas yung mga napatay dati doon sa mga... Dati kasing garrison yan. Po, garrison po naman. Oo, yan. Yun. Yun lang alam ko. Yung mga shooting po, may mga balita po kayo dyan. May mga nagsushooting yan, yung... Madalas dyan yung ABS-CBN. Hindi naman siguro sa loob ng isang, minsan yata, isang beses lang, isang taon. Minsan wala pa. Pero pinapapasok po nila yung mga public dyan po sino po yung... Ay, hindi. Kasi, shooting yun eh. Pag yung pwede yung, pwede silang usapin nyo. Dahil hindi naman pwede nila yung mga hindi naman. So, talagang direktang kapamilya niyo po yung nakatira po? Ang lola ko, tsaka lola niyan, pinsan niya, Tek. Mga Tek kami, Tek nila, tsaka yung Tek dyan. Lopez Island. Ano po? Lopez Island Street. Tek kami, pero Ano po yung tech nyo? TECH? TECH. Sige po, salamat po. Siguro mga 70, mga kulang 80. 80 years 80 po. years. Dahil 74 na ako. Sa tagal niyo po dito, may mga nararanasan na po ba kayo, mga experiences po dun sa bahay ng Tisa? Wala naman, alam mo yan. Talagang matandang bahay na yan, pero walang nagiging, sabihin mo na meron. Alam mo, iisan kasi na dyan ngayon. Matandang bahay na. Wala naman nagiging masama sa bahay na Tisa. Maayos yan. Pero talagang pinakamatandang bahay na yun dito. May mga kwento po ba kayong alam tungkol po dun sa bahay Mga ng kwento-kwento Tisa? po. Kwento-kwento. Wala naman dyan, walang nagiging rugya o hindi yung minsan, kakaroon ng sakit lang, pero wala naman. Ano niyo po yung nakatira po dyan? Kamag-anak ko yan. Bali, ano po? Ano po? Bali siya ito ang nandiyan. Pero yung kasawa niya, yun ang kamag-anak. Yun ang may-ari niya. Ang may-ari niya, si Pedro Tek. Sige po.
Thank you po. Salamat po. Sa kabila ng mga kababalaghan, ang bahay na tisa ay karaniwang binibisita ng mga turista. Paborito rin itong gamitin sa iba't ibang pelikulang may kaugnayan sa kasaysayan at katatakutan. Ang ilan sa mga pelikula at palabas na kinunan dito ay ang Shake, Rattle and Roll, Kakabakababu at Magpakailanman. Kapag may tinangkakang gawin ay talagang mangyayari, sabi ni Aling Pitang. Ang bahay na tisa, labi na kasaysayan, balot ng misteryo, puno ng hiwaga, tunay na kakaiba. Ito ang bahay na tisa, matatagpuan sa Dakong Pasig. I'm the one who planted me here. No! I'm just a sunflower, but see me power an entire infantry. You like the taste of brains, we don't like zombies. I used to play football. Protons protect my head. I have a screen door shield. We are the undead. There's a zombie on your lawn. There's a zombie on your lawn. There's a zombie on your lawn.
have a lot of food on your plate. Brains are quite rich in cholesterol.